Showbiz Fanatics, eto na ang breaking news ngayon kung saan ay nagsalita na nga po ang isa sa pinakamalaking network at mukhang iiwan na ng isang noontime program ang GMA. Sino kaya doon? Kasi dalawang noontime program. So, alamin natin yan, ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. So, bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, legit Davercads po natin na walang sawang nanonood at sumusubaybay sa ating mga videos. Ito na nga pag-usapan natin kasi bago po yon, ito nga nagse-celebrate daw di umano ang mga Kapuso fans kasi doon po sa rating. Dumikit daw di umano ang rating ng Black Rider sa FPJ Batang Quiapo. Kasi kung matatandaan ninyo, laging number 1 ang Batang Quiapo. Tapos ngayon, bigla pong medyo 3 or 0.3% lang yung itinaas ng Batang Quiapo dito po sa Black Rider. Kumbaga, nagpapangalawa ang Black Riders dito po sa FPJ Batang Quiapo. Since umere ang serye ni Ruro Madrid noong November 6, 2023, ay ngayon lang daw di umano bongga ang katapat na serye ni Coco. Pero ito na nga, no? Dahil meron tayo nababalitaan na meron nga daw pandarayang nagaganap dun sa computation na yun. Kaya po parang dinidikit yung Black Rider sa FPJ. But anyways, eto na nga pag-usapan natin ito kasi meron pong isang news na nakarating or kalalabas lang 21 hour ago that ABS-CBN franchise may be possibly restored in 2024. Ito po ay balita mula sa Lionheart TV kung saan sinabi po dito that there is a strong possibility that ABS-CBN franchise may be reinstated this year. This is according to insight and gathered from the discussion with various prominent media figures. So meron daw di umanong possibility na ang ABS-CBN ay maibabalik, ma-restore siya. No ongoing efforts are reportedly being made to secure the network franchise with the upcoming national election being seen as the significant factor that could contribute to the potential revival of the broadcasting giant license. Sabi dyan, ito po yung source. Yung source po niyan is coming from ABS-CBN executive during the corporate celebration held in December 2023. Sabi po ni ABS-CBN President Carlo Katigbak, they expressed confidence in the network future, boldly stating that the upcoming year would be the best since 2020 and making a promise next year will be the best year for ABS-CBN is since 2020. Sabi po yan ni Mr. Carlo Katigbak. ABS-CBN COO Cory Bidanes echoed these positive sentiments, declaring next year we're going to make a big turnaround. So ito na nga yun, no? Kasi di ba kung matatandaan po ninyo, nagkaroon ng collaboration ang ABS-CBN at ang GMA kung saan pinayagan ng GMA na magkaroon siya ng dalawang noontime program ng sabay na lumalabas sa kanila pong network kung saan ibinigay niya sa GTV ang It's Showtime habang may black time agreement po ang Tape Incorporated. Ngayon, since sabi po ng ABS-CBN CEO President Mr. Carlo Katigbak na meron daw di umanong possibility na ma-reinstate or maibalik muli yung sigla, yung ABS-CBN, possible din po na hindi na nung parang ang It's Showtime po ay lalayasan na ang GMA. So kaya pala ang Tape Incorporated talagang parang naghahabol sila, talagang kumbaga talagang nila yung pinaglalaban po talaga nila yung kontrata na ito dahil may possibility na kapag hindi na po sila na-renew ng GMA7, di ba? Kapag marami pa rin silang problema, hindi na kumikita yung kanilang noontime program, possible po yan na di-disregard na ng GMA yung kanilang kontrata, no? Ang dalawa lang pwede mangyari dyan kasi po yung It's Showtime, kapag na-reinstate na kasi yan, this 2024, syempre doon na sila sa kanilang network, babalik na sila doon, magbabalik bahay na sila. So, ang matitira ngayon na noontime program is yung tape, yung tahanang pinapasara. So, kapag hindi na tinanggap
GMA, hindi na sila pinagpatuloy sa kanilang kontrata, possible nagagawa na lang ng sariling programa or noon-time program ang GMA. Kaya po ang tape ngayon, talagang todo effort talaga sila, best effort sila sa pagpapanalo ng kaso, no? At talagang yun na lang yung pwede nilang gawin ngayon, yun ay yung itayo yung kanilang bandera na puro pag-aapela na lang gagawin nila. So, antay na lang natin yan. At mukhang marami mga programa ng GMA ang tatanggalin na ng ABS-CBN dun sa kanilang bahay. So, dahil dyan, sige, mag-react naman tayo sa mga legit comments po ninyo patungkol sa ating last update. Magbasa tayo at magre-react po tayo. So, unahin po natin ang komento na nanggaling mismo kay Mr. Mendoza Joby. Sabi niya, let's read it. Sabi niya, Ma'am Darren, share ko sinabi ni Bossing Vic ng January 6, 2024 Eat Bulaga episode. Sabi niya, Bossing, sa naging desisyon ng korte, makakapagpatuloy pa rin naman ang lahat sa paghahatid ng kasiyahan sa mga manonood sa patas at payapang paraan. Panalo natin lahat ito. Let's all move forward para sa mas masaya at mas makabuluhang Eat Bulaga. Ayun, 'di ba? Totoo naman na talagang mangyayari po talaga 'yan na just in case or kumbaga, ang pinakamagandang nangyari dito, walang duguan na nangyari, 'di ba? Payapa nilang ginawa na maipanalo yung case. Sabi Manilan Chavez, good evening Lods Darreds and to all legit Dover Cards. Mukhang hindi na sila makakarenew ng another contract sa GMA7 na ayan, so totoo nga talaga na parang na-hassle kasi ang GMA7 dun sa ginawa ng tape. Imbis na wala silang kaso, parang nadamay pa sila dun sa case, no? At nag-hire pa sila ng bagay. May sarili naman silang may sarili silang law offices, 'di ba? Ito pong GMA7, ganoon din, kumbaga may law firm sila, pero syempre malaki pa rin po talagang abala ang nagawa po ng tape dito po sa GMA, kaya imposible talaga na bigyan pa rin sila ng contract, Sabi ni Mr. Manuel Ponce, okay lang resback pa more at apila pa more, kahit sa ang korte malaya kayong umapila at rumesback, kahit sa lahat ng korte ng ibang bansa at sa buwan at araw para gumastos at mag-ubos kayo ng pera. Marami naman ata silang uubusin dahil kapag po binisita ninyo yung Instagram account ni Mr. Bullet Halusos, grabe po yung kanilang bahay, yung kanilang hacienda, may sarili silang eroplano, may sarili silang yung resort, tapos meron pa silang yate. Sobrang yaman ng Halusos siblings, parang yumaman na po talaga sila dun sa for 44 years, 'di ba, na existence po ng, kaya ayaw nilang bitawan yan kasi yan yung malaking kita nila. Dun talaga yung pinanggagalingan, Sabi ni Mr. Romy Obispo, magandang gabi Ma'am Darreds. Mga tamang hinala yung tape bulagta. Dapat talaga sumuko na lang sila sa labang wala kasi silang panalo. Ayun. Parang naghahanap na lang kasi sila ng mali. Naghahanap na lang sila ng pwede nilang ibutas dito po sa TVJ, So, anyways, bahala sila doon. Sabi ni Mr. Eddie Bukayo, bawal yan ma'am, sinasabi nila kasi parang you're questioning the integrity of the court and judges. Pwede sila makasuhan dyan. Pambabasto sa justice system yan. Defective and decision, kulong kay Jan Procnoy, multa ka pa. True. Yun kasi yung pinapalabas itong isa sa mga pro-tape Facebook account na defective daw di umano. Ito pong pinapalabas na itong naging desisyon ng lower court, So, bahala na siya dyan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Darreds TV. God bless everyone!